kilo po dito sa laman ng baboy. Mabenta po kasi talaga to eh. Dadamihan na po namin ngayon para kaya namin magpaabot hanggang alas 8 ng gabi. Mukhang marami pang bibili sa oras na yan eh. May mga tao kasing ayaw nang magluto ng ulam nila. Kaya bibili na lang sa'yo. Inihaw yung gusto ko eh. Basta kasi ganitong oras, masarap kumain ng inihaw eh. Magandang araw sa lahat ng mga nakikinig dito sa Bangungot Diaries. Ganon din po sa inyo, Miss Clara at Sir Jay. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa karanasan namin nung binata pa lang ako. May kakaiba kasing nangyari noon sa lugar namin na naging sangkot din ako. At ang kwentong yon ay wala ring pinagkaiba sa mga pinagdaanan ng mga taong nagpapadala ng mga kasaysayan nila dito. Para po lubos na maunawaan ng lahat. Ako nga po pala si Lucas. At ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe sa Miss Clar Horror Stories sa YouTube bilang suporta sa ating channel. Hi Lucas! Pabili ako dito ah. Oh, Matet. Sige, pumili ka lang dyan. Pwede mo ba ako samahan pumili? Sus! Ibang klase ka rin, Matet, no? Sobrang diretso mo talaga sa lalaki. Siyempre, paano mo makukuha yung gusto mo kung puro ka pakipot, di ba? Oo na, hindi ka napakipot. Pero hindi mo talaga makukuha yan si Lucas, no? Anong hindi? Manihimik ka nga dyan. Magugustuhan din ako ni Lucas, no? Di ba, bebe ko? Ay, nako. Pwede ba, Matet? Tumigil ka na nga. Alam mo namang anak ka na ninang ko eh. Hindi tayo pwede. Hoy, ano ka ba? Magkadugo lang yung hindi pwede, no? Hindi naman kita kamag-anak ah. Aba, inaanak kaya ako ng nanay mo. Inaanak lang naman, di naman anak. Kaya pwede tayo, ano ka ba? Basta, hindi pa rin tayo pwede kasi hindi naman kita gusto eh. At saka, ang kulit-kulit mo. Sige na, mamili ka na lang ng bibili mo dyan. Ano ba yan? Busted na naman ako. Kakairita ka talaga. Oo, nasa na ba yung sayo? Huwag mong pagdidikit-dikitan ha, baka malito ako. Oh, eto yung sa akin ah. Yan, hanggang dyan lang. Kidong, bantayan mo nga to para hindi siya magkamali. Anak ng ninang ko si Matet. Pero hindi ko alam kung bakit sa dinami-dami ng lalaki. Sa akin pa talaga siya tinamaan. Sa akin naman, ayos lang kung magustuhan ako ng isang babae. Pero ang ginagawa niya kasi, parang nililigawan niya ako in public at hindi ako komportable doon. Lalo na't sa aming dalawa, siya yung babae at ako ang lalaki. Pero syempre kahit papano, kapag sinabi ko ng ayoko ay tumitigil naman siya. Hindi nga lang permanente dahil tumigil lang siya doon sa pagkakataong sinabi ko. Pagkasunod na araw, pagsisimula na naman siya. Iniluto ko na lang din noon ng mga pinili niya. At nang maluto na agad, ipinaasikaso ko na kay Kidong na kaibigan ko. At kasama ko sa maliit na negosyong ihaw-ihaw. Matet, ano sauce dito? Yung maunghang pa rin ba? Oo, tapos pengi ng dagdag na suka na may bawang ha. Oh? Ano ba talaga? Yung sauce na ganito o yung matamis na maanghang? O yung suka, ano ba talaga? Ganito Kidong ha, isang-usaw mo sa matamis yung maanghang. Tapos pahingi na rin ako ng suka na may bawang. Ano, gets mo na? Oh, o sige, gets ko na. Saglit lang ha. Oh, pre, pabot ka ako niyan, yung suka. Eto ba? Oh, Kidong, damihan mo ha. Oh, ano bang ginagawa mo dyan, Matet? Iinumin mo ba to? Masarap kaya yung suka na may bawang. Oo na. Ito na, akin na yung bayad. Oh, ito. May sukli pa yan ha. Oo, ito naman. Bibilangin ko lang. Hinayaan ko nang si Kidong na lang ang makipag-usap sa kanya. Tapos inabala ko na lang ang sarili ko sa mga niluluto ko.
Habang nagbibigayan sila ng bayad at sukli, napansin ko naman ng isang babaeng paparating. Buti na lang nun, umalis agad si Matet at hindi niya nakita. Bago pa siya tuluyang nakalapit sa amin. Hoy, Jessa. Magandang hapon. Buti naman at nakapwesto na kayo rito. Akala ko, mamayang madilim pa kayo eh. Ganitong oras kasi naghahanap yung mga tao eh. Pre, bibili daw si Jessa oh. Oo, nakita ko. Jessa, sige, pili ka lang dyan. Sige. Teko, walang ulo ng manok? Ulo ng manok? Nako, nakalimutan ko yata. Yun sana yung bibiling ko kanina dun sa palengke. Hindi ko lang naalala kung ano yun. Uy, oo ano. Ang tagal pa nga natin nakatayo doon tapos hindi natin maalala ulo ng manok lang pala yun. Saklap naman. Dito pa natin naalala ilang oras na yung nakalipas. Grabe namang mental block yan. Sige, kung wala, dugo na lang. Tsaka yung may laman ng baboy. Meron naman kayo, diba? Yan! Yan yung hindi namin nakalimutan. Jessa, hayaan mo bukas meron ng ulo. Sa ngayon, ito muna ha. Pasensya ka na, nakalimutan ko talaga eh. Naku, walang kaso yun. Ano ba kayo? Siya, bibili na ako ng marami ha. Marami kasing bata dun sa bahay eh. Jessica, bibili ka? Oo. Ito na nga, pumipili na. Mas masarap doon sa kabila. Hindi ba natikman doon? Oh, ba't ka mabibili doon sa kabila dito nga lumapit? Bakit sa tsahin mo lang yun ganyan ka na? Tinatanong ko lang laman May masama ba sa pagtatanong ko? Tinalang mo sa harap namin Parang hindi ka marunong ng respeto. Ay, saka na yun, Anton. Nagustuhan ko kasi yung lasa ng sauce nila dito eh. Siyempre, masarap talaga yung sauce dito, no? Si Lucas ba naman yung gumawa nito Sus, sarap daw. Nasobrahan nga sa tamis Kung yun yung gusto ng mga babae Ay, nako. Palibasa, pagluto ng itlog, hindi ka marunong, Anton Anong sabi mo? Oo, tindahan ko to. Alam mo kayo? Ito na pala yung sa akin Lucas. Tsaka kayong dalawa. Tama na nga yan. Kayo talaga pag nagkita parang mga aso't pusa agad eh. Ay, nako siya. Mauna na ako doon, Jessa. Hintayin kita ha. Sige. Susunod na ako dyan kapag naluto na to. Si Jessa yung babaeng gusto ko talaga noon. Alam ko namang wala siyang nobyo pero marami siyang manliligaw. Kaya ang pagkagusto ko sa kanya, hanggang gusto na lang at hindi na ako nakipagkompetensya sa mga manliligaw niya. Ang tanging nakakaalam lang noon, yung kaibigan kong si Kidong. Pero sa pagkakataong yon, napapansin ko na parang binibigyan niya ng ibang treatment si Anton. Kaya napapaisip din ako na baka nga nakapili na siya ng lalaking gusto niya. Yesa, ito na yung para sa'yo. Naku, salamat ha. Amoy pa lang nakakatakam na eh. Siyempre, si parin Lucas gumawa niyan Ay, oo na. Alam ko namang masarap magluto yung si Lucas eh. Oo siya. Ito na yung bayad ko. Susunod na kay Anton sa plaza. Bakit? Boyfriend mo na ba yun? Oo. Sinagot ko na. Salamat pala dito ha. Susunod na ako sa kanya dun sa plaza. Naku, Lucas, akala ko iba yung babaeng yun. Tingin ko, si Matit lang yata talaga yung babaeng hindi nagkakagusto kay Anton dito Sinabi mo pa. Tama si Kidong. Yun din kasi ang akala ko. Kasi sa nakikita ko si Jessa yung babaeng pinakamahirap ligawan sa lugar namin. Lagi kasi siyang tumatanggi sa mga lalaking lumalapit sa kanya. Mabait naman si Jessa sa mga walang intensyon sa kanya at masungit siya sa mga manliligaw. Kaya ang tingin ko, babae siyang mataas ang standard pagdating sa lalaki. Hindi ko naman sinasabi na mababa ang standard ni Anton. Pero si Anton kasi kilalang babaero sa lugar namin.
May itsura nga siya at maraming babaeng talagang gusto siya. At yung babaeng nakikita ko lang na walang pakialam sa kanya, si Matet yun. Oh, paano na yun ngayon? Nadali na yung babaeng gustong-gusto mo. Ano pa bang magagawa ko? Hindi, hayaan na lang. Ano? Mag-umubon ka na lang? Ayos lang yun. Ang importante, wala naman akong ginawa para mapansin niya eh. Kaya hindi sobrang sakit kasi wala naman siyang alam, di ba? Tsaka hindi na nakakahiya sa parte ko. Nakakahiya? Hindi naman nakakahiya magkagusto. At least hindi na ako naka-attract ng atensyon ng ibang tao. Ang alam lang nila, wala pa ako nagugustuhan, di ba? Uy, oo nga no. Maigi na rin yung ganyan. Sa madaling salita, hindi ka talaga lugi. Pero sa kabila ng pagiging magkasintahan ni Jessa at Anton, kahit na may negosyo ang tiyahin ni Anton na gaya rin ng sa akin, dito pa rin si Jessa bumibili. Bagay na laging ikinaiinis ni Anton, lalo na kapag nakikita niya ako. Kaya sa araw-araw ko ring pagtitinda, hindi naman maiiwasang umuwi akong mainit ang ulo dahil nga nakakasagupa ko si Anton at napapansin yon ng lola ko. Oh, Lucas Apo, mukhang mainit na naman ang ulo mo ngayon ah. Hindi naman po, Lola. Sadyang nabuisit lang talaga ako kay Anton. Asos, baka naman nagseselos ka lang. Kasi yung kasintahan niya, yun yung babaeng gustong gusto mo. Ay, nako. Si Lola naman talaga, oh. Anton Apo, mahirap talagang alisin sa sarili yung pakiramdam ng pagmamahal. Kahit sabihin mong wala na, lalo na't matagal mong ginusto yung babae, hindi talaga yan basta-basta nawawala. Pero, Lola, nanggugulo kasi sa akin yung boyfriend niya eh. Wala naman akong problema sa relasyon nila. Tanggap ko yun. Pero kasi yung lalaki, siya talaga yung problema ko eh. Tapos naapektuhan pa yung negosyo ko sa ginagawa niya. Di ba alam, hindi ko naman kasalanan kung mas gusto ng girlfriend niya yung tinda namin kaysa dun sa tsahin niya. Ay, nako Apo, yung ganyang klase ng lalaki, hindi yan marunong tumanggap. Ibig sabihin lang yan kahit nasa lahi nila yung kagwapuhan wala naman sa kanila yung lahi ng madiskarte. At nasa iyo yun, Apo. At mas matimbang yun kaysa sa itsura. Alam mo ba yun? Si Lola talaga oh. Sinasabi niyo po ba na makipagkompetensya ako kay Anton para kay Jessa? Aba, bakit naman hindi? Alam mo ba kung paano ako nakuha ng lolo mo? Ganyan na ganyan din. Masarap kasing magluto yung lolo mo noon. At may kasintahan din ako noon na masasabi ko na mas gwapo talaga sa kanya. Lola naman talaga oh. Para namang sinabi mong mas gwapo pa si Anton kaysa sa akin. Tapos, diskarte lang talaga yung kinalaman ko doon. Aba, ikaw ang nagsabi niyan, ha? At saka wala naman akong intensyon na ihalin tulad kayo ni Anton. Binibigyan lang kita ng pag-asa. Kasi kami mga babae, hindi lang naman mukha ang tinitingnan namin. Mas tinitingnan namin yung diskarte. At kung paano niya gamitin ng tama yon. Aba, yung lolo mo kasi, napakadami nung alam. Kaya nakuha talaga nun ang atensyon ko. Pero Lola, di ba may boyfriend ka nga noon? Abay, oo. Pero ang rason kasi ng lolo mo noon, hindi pa naman kami kasal. Ano? Ibig sabihin, inagaw ka lang ni Lolo sa boyfriend mo? Anong inagaw? Hindi. Naniniwala lang talaga yung lolo mo noon na hindi kami magkakatuluyan ng boyfriend ko. Kaya hanggat hindi pa ako kasal doon, hindi talaga siya nawala ng pag-asa. Tapos noong nagka-problema kami ng boyfriend ko na yon, sinabi ko agad na pagod na ako at saka maghiwalay na lang kami para mapunta na ako sa lolo mo. Alo, cheater ka pala, Lola. Anong sinasabi mo diyan na cheater? Maluloko po. Anong manloloko? Wala naman ako niloko. Wala daw niloko. Lola, habang may boyfriend ka tapos sumahanga ka sa iba, paluloko po yun. Bakit?
Hindi naman alam ng boyfriend ko na may gusto akong iba. Kahit na, Lola. Ibig sabihin nun hindi ka loyal. Ano bang sinasabi mo dyan na hindi loyal? Eh habang kami naman ng boyfriend ko, hindi naman kami ng lolo mo. Oo. Pero yung atensyon nyo, hindi buo dun sa boyfriend nyo. Kasi nga yung iba kay Lolo. Ay nako Lucas, huwag mo na nga akong pagalitan sa ginawa ko. Kasi kung hindi ko ginawa yun, hindi ko na ipanganak yung tatay mo. At hindi ka rin nabuhay sa mundo. Eh pasalamat ka na lang kung cheater pala ako. Eh di sana wala ka sa mundong to. Pambihira ka talagang bata ka. Ang sa akin lang naman, binibigyan kita ng pag-asa kay Jessa. Kasi hindi pa naman siya asawa ni Anton. At hulaan mo, kapag bumaling yung atensyon ni Jessa sa'yo, habang sila pa ni Anton, ay nako, siguradong kikiligin ka rin. Itaga mo yan sa bato. Ano namang kikiligin dyan, La? Aba oo, postahan tayo at mararamdaman mo talaga yan. Natuwa na lang talaga ako ng palihim noon sa sinabi ni Lola. Hindi ko nga alam kung totoo yung sinabi niya pero kung sakaling ang totoo yun, ibig sabihin lang noon, makulit ang nakaraan nila ni Lolo. Meron naman akong mga magulang kaso nga lang nasa ibang lugar sila kasama ng mga kapatid ko. Bilang pangalawang anak kasi, medyo mahirap patunayan ang sarili sa mga magulang ko. Kaya pinili kong makasama na lang si Lola. At sa panahong yon, 6:00 ng hapon ang uwi ko kasi nga ubos na agad noon ang paninda ko. Pero bandang 7:00 ng gabi, may taga-amin na pumunta sa bahay at nagtanong kung wala na ba talaga akong paninda. Buntis yung babaeng yon, kaya ang hirap talagang tanggihan. Yung natira na uulamin sana namin, yun na lang yung binigay ko sa kanya at tuwang-tuwa naman siya. Lola, ganun ba talaga kapag buntis? Lala naman nun. Talagang pinuntahan pa talaga ako dito sa bahay. Abay, ayaw mo ba nun? Ibig sabihin lang na nagustuhan nila yung paninda mo. Kahit nasa bahay ka na hinahanap ka pa. Ibig sabihin yan, mas malaki talaga yung lamang mo kay Anton. Lola naman sabi ng tama na hindi naman talaga ako nakikipagkompetensya doon kay Anton. Tsaka, hayaan na natin si Jessa. Marami namang babae dyan Sa bagay, oo nga naman. Pero apo, paano kaya kung bukas, damihan mo na lang ang paninda mo? Tapos, magpaabot ka hanggang 8:00 ng gabi. Mukhang marami pang bibili sa oras na yan May mga tao kasing ayaw nang magluto ng ulam nila. Kaya bibili na lang sa'yo. Oo nga no. Dadamihan ko na lang, Lola. Para makaabot hanggang gabi. Para naman umabot din yung iba. Kaya naman kinabukasan ay kasama ko ulit na bumili ng mga iihawin si Kidong. Talagang dinagdagan ko para marami kaming maititinda. Pagsapit nga ng hapon, 3:00 pa lang ay pumwesto na kami. Lucas, sana maubos tong ihaw-ihaw natin, no? Ang dami natin binili ngayon. Maubos yan. Tiwala lang. Aba, teka. Mukhang buhay naman pa natin si Matet, oh. Oh? Paparating ba? Oo, ayun, oh. Hi Lucas! Ay, wala pang baga? Sisindihan pa lang namin Pero mabilis lang to, Matet. Ano ka ba? Ayos lang yun. Hindi naman ako nagmamadali Akala ko nga nandito na kayo kanina pa Di ba maaga kayo dapat? Nagpahapon kami para makaabot mamayang gabi. Mas marami kasing customer sa gabi. Oo nga. Diyan kasi kila Aling Layang sa gabi pinipilahan talaga ng tao dyan. Nanghihinayang nga yung iba kasi sarado na raw kayo kapag gabi. Nako, tama nga siguro talaga na maraming customer sa gabi. Oo naman. Ay tulungan ko na kayo dyan. Dito naman ako kakain Oo, sige. Ikaw lang magbabaga dito. Ako na magdadagdag ng uling. O sige, akin na. Pogi, ayos lang ba kung dito muna ako? Boy, Lucas, tinatanong kita. Oo na, ikaw nang bahala.
Basta huwag ka naman bad trip dyan, ha? Oh, wala naman akong ginagawang masama sa'yo ah. Alam ko namang wala. Pero ganyan lang ha, para okay tayo. Kahit araw-araw ka pa nandito, basta ganyan lang. Oh, Matit, narinig mo yun? Kahit tumambay ka daw dito araw-araw, basta huwag mo lang ligawan, okay na. Okay. Mukhang magandang ideya nga yan ah. O sige, dito na lang ako palagi. Uy, ganda. Bibili ka ng inihaw. Doon sa tsahin ko, masarap doon. May bagong timplas ng sauce. Naku, subukan nyo doon. Ikaw din pare ah. Doon tayo sa kabila. Mas masarap sa tsahin ko. Oh, ginagawa nito ni Anton na to. Inaaya niya yung customer papunta na nga sana dito. Oo nga parang loko. Naku, mawawalan tayo ng customer sa ginagawa niya eh. Di naman masarap dun eh. Teka nga lang. Oy, ate! Ayaw mo dito sa gwapong tindero? Uy, Matit, ano ba sinasabi mo? Ano ba, Lucas? Alam ko nang gagawin dito. Ate! Dito na po kayo oh. Mas masarap yung sauce dito ni Lucas. Di ba natikman nyo na to? Diyos ko po, Matit, sira ulo ka talaga. Ayaw mo na, Lucas. At least may taga-asar tayo dito, di ba? Kuya, dito ka na. Masarap yung sauce dito, no? At saka, mas malaki yung isang stick dito. Halika na. Uy! Anong ginagawa mo? O ikaw, ano rin ba yung ginagawa mo? Tinutulungan ko naman ang tsahin ko eh. Oh, ako rin. Tinutulungan ko lang dito mga to. At saka isa pa, lugar namin to eh. Kita mo naman, di ba? Dito na papunta yung mga customer tapos inaaya mo pa doon? Eh, para doon sila bumili. Eh, papunta na nga dito eh. At saka, di ba ate? Mas masarap naman talaga dito kaysa doon. Oh, tingnan mo, tumango siya. Oh, sampal sa'yo yun. Sa amin siya bibili at hindi doon kasi nga mas masarap dito. Kuya, ate, dito na po kayo ah. Pangit kasi yung lasa ng sauce nila doon, parang may lupa. Anong may lupa? Ulitin mo nga yun. Ang sabi ko, ang pangit ng lasa ng sauce doon, parang may lupa. Ano, narinig mo na? Mas malinaw na sa'yo. Inulit pa talaga ah. Oh, sabi mo ulitin eh. Halika nga dito. Napipikon ako sa'yo eh. Hoy, Anton, huwag mo sasaktan yan ha, sinasabi ko sa'yo. At kayong kusaktan ko to ha. Siya naman nauna eh. Ano ako? Ikaw kaya yung nauna dyan? Akala mo hindi ako papatol sa'yo? Matit, tama na nga yan. Umalis ka na dyan. Aalis. Eh baliin ko kaya leg neto. Ano? Eh kung ikaw kaya yung balikan ko na leg. Ba't ang tapang mo ah? Sus, matapang talaga ako, no? Halika, sukatan tayo ng tapang ko. Ang matalo, bakla. Ah, ganun ah. Eto sa'yo. Ang bilis mo sumalo ah. Ako pa, etong sa'yo. Ang ilong ka. Oh, ano? Kakasa ka ba? Matapang ka, di ba? Hoy, Anton! Ano nangyayari? Lucas, bakit mo siya sinuntok? Huwag si Lucas yung sisihin mo, no? Yan si Anton! Siya talaga yung nauna! Ay, ano bang ginagawa mo? Uy, wala akong ginawa ah. Nandito ka sa pwesto nila? Bakit ka nga ba nandito? Eh di para hatakin yung mga customer namin papunta sa kanila. Hoy! Ako ang tinatanong dito. Eh kasi hindi ka rin magsasabi ng totoo eh. Mas maigi na ibang tao sumagot para alam ng girlfriend mo kung anong klase tao ka. Kita mo nga ako. Napansin niya kaagad. Eh bakit ka nga ba nandito? At saka pagsabihan mo nga yung boyfriend mo, Jessa. Kung mainit yung ulo niya kasi mas masarap yung ihaw-ihaw nila Lucas dito kaysa doon sa tsahin niya. Oh, eh di naman nila sasarap yung luto doon. Hindi yung pupunta pa siya dito tapos haharangan niya yung mga customer na dito gustong bumili. O ano? Huwag mo sabihin kakampiyan mo sila, Jessa. Boyfriend mo ako ah. Ako yung nasuntok. Paano naman kita kakampihan kung alam ko namang mali ka? Jessa, ilayo mo na nga lang yan dito. Baka malumpo ko pa yan eh. Kausapin mo na lang siya ng kayong dalawa lang. Pasensya na talaga, Lucas ha. Anong pasensya doon? May bakit ka humihingi ng pasensya? Ako yung binugbog. Ay, umalis na lang tayo, Anton. Hindi! Humingi ka ng pasensya kahit ako yung binubugbog. Akitin talaga ng utak mo, no? Malamang, alam niya ikaw yung mali dito. At saka, ano ba nagustuhan mo dyan, Jessa? Kitang-kita naman yung pagkabaluktot ng utak niyan eh. Gwapo lang pero napakasama ng ugali eh. Ba't talagang... Ay, tama na! Halika na nga, tara na!
Inaladkad na ni Jessa ang nobyo niyang yun palayo sa amin. Kami naman ay bumalik na sa kanya-kanya naming gawain. Hanggang sa nakapagluto na nga kami at nauna pa ang kay Jessa. Gaya ng nakagawian niya, nanghingi na naman siya ng suka na may bawang. At simula ng araw na yon, lagi nang tumatambay si Matet sa ihawan namin. Tapos paggabi ng paggabi nun ang pagtitinda namin dahil marami nga talagang tao sa gabi, lalo na mga bandang alas 7. Kaya ang oras ng uwi namin noon tuwing gabi, madalas alas 8 na. Isang buwan makalipas, ganun ang setup ng pagtitinda namin. Nang isang araw ay hindi nakasipot si Matet. Uy, Lucas! Ano kayo nangyari dun sa babaeng yun? Wala sa kanina sa ihaw natin ah. Ewan ko nga rin eh. Siguro baka kailangan niya lang magpahinga. O baka naman may importante pinuntahan. Oo nga naman. Baka ganun nga. Yung sa akin lang eh. Naninibago ako eh. Hindi ka maingay kasi wala siya. Nasanay na ako narinig kayo habang nagbabangayan eh. Natutuwa ka pa talaga? Eh ako, laking pasalamat ko kasi nakahinga ako na maluwag eh. Wala muna makulit. Ewan ko ba? Iba kasi yung dating niya kapag nagdatalo kayo eh. Pero sigurado ako bukas nandun na ulit yun. Tatanungin ko yung kung ano talagang ginawa niya kanina. Pero kinabukasan ay wala pa rin si Matet. Hanggang sa umabot na ng 1 linggo na hindi siya nagpapakita sa amin. Sa totoo nga lang, kahit ako napapaisip kung ano ang nangyari sa kanya. Pero siguro, talagang nangingibabaw ang pride sa akin. Kaya kahit nabisitahin siya sa kanila, hindi ko talaga nagawa nung una. Aba, isang linggo nang wala si Matit ah. Oo nga, Kidong eh. Ayos lang kaya yun? Tapos, alam mo ba Lucas, si Jessa rin. Hindi ko na nakikita yun. Nako, hindi malamang pinagbawalan ng boyfriend niya. Doon na yun bumibili sa kabila. Hindi nga eh. Kahit dun, hindi ko rin siya nakikita. Oh, paano mo naman nakikita eh, nandito ka lang? Ano ka ba? Bago siya makarating doon, dadaan muna yun dito kasi yun yung daanan nila eh. Ayun lang oh. Kapag lumabas siya dyan, kita natin kaagad. Pero napansin mo, di na rin natin siya nakita lumalabas no? Aba, oo nga no. Ano kaya nangyari doon no? Talagang nakakapagtaka na may 2 babaeng napansin naming hindi na ginagawa ang nakagawi ang gawain. Nagtuloy-tuloy pa ang mga araw noon na hindi namin sila nakita. At dahil doon, naisipan na rin naming bumisita na lang kina Matet. Maganda umaga, Ninang. Kamusta po? Oh, Lucas! Buti naman at napadalaw ka. Opo, Ninang eh. Kasi 1 linggo na po kasi namin hindi nakikita si Matet. Nag-aalala lang po kami, baka may nangyari. Ayos lang po ba siya? Ay, nako! Eh, ayun! Nandun! Buntis! Po? Buntis? Sino tumagos? Sino tumira? Ay, ano ba naman tumibig ko? Nabuntis mo kanino? Si Anton daw yung tatay? Kay Anton? Ewan ko nga ba sa mga yan? Ang gulo-gulo ng buhay nila. Kaya hindi na yung nagpapakita doon sa inyo eh. Nandito na lang sa bahay nagkukulong. Eh kasi nga nabuntis ng Anton na yan. Nahihiya daw sa inyo. Ano? Paano naman nangyari si Anton yun? Abi malay ko. Ano gusto mo ba? Ikwento ko pa sa'yo kung paano nila ginawa. Eh ang masaklap nga doon, 2 pa sila. Pati si Jessa nabuntis din daw ni Anton. Ay nako, kaya talagang na-high blood talaga ako nang nalaman ko eh. Ninang, pati po si Jessa? Grabe naman po yun. 2 silang nabuntis ni Anton? Pambihira yun. Eh teka lang, tatawagan ko. Matet! Matet! Nandito sila Lucas oh, hinahanap ka. Lumabas ka na nga dyan. Matet! Ninang, kung ayaw niya po lumabas, huwag na lang po natin pilitin. Baka nahiya po talaga siya.
Eh, mahirap po kasi talaga yun eh. Oo nga po, hindi po biro yun. Aalis na lang po kami, Ninang. Babalik na lang po kami kapag okay na talaga siya. Saka po namin siya bibisitahin. Ay, o siya sige. At mukhang hindi nga talaga siya lalabas. Umalis na lang kami noon ni Kidong dahil yun muna ang nararapat naming gawin. Ayaw kasi naming ma-pressure si Matet na harapin kami. Kaya inunahan na namin sa desisyon na aalis na lang muna. Dumiretso na lang kami sa bayan noon para bumili ng mga kailangan namin. Pagsapit naman ng hapon, pumwesto na ulit kami sa pinagpupwestohan namin. At habang nagtitinda doon, may nakita naman kaming isang dalaga na tumatakbo dahil hinahabol ng ama. At sa sigawan nila, narinig naming buntis yung babae. At pinagsisigawan pa nito na si Anton ang ama. Grabe yun. Palumpalo ah. Yun kaya nabuntis ng kumag na yun. Pinagsabay-sabay niya yata yung mga babae dito sa barangay natin eh. Eh ang tanong, bakit pati si Matit nadali? Eh di ba ayaw nung kay Anton? May sinabi ba siyang ganun? Eh wala naman. Pero nag-away sila di ba? Pero hindi man lang nagsorry si Anton. Oh, ano naman kanalaman na sorry sa pagiging buntis niya ngayon? Sus, di malaki. Lambing-lambing, ganun. Baliw. Kung ano na talaga iniisip mo, no? Eh, magtrabaho na nga lang tayo. Hayaan natin yung buhay ng mga yan. Eh, kung talaga nakarami yan si Anton, wala na tayo doon, no? Eh, pero, pahig ka ba talaga doon? Natalo ka lang nga niya sa isang babae eh. Pinamukha pa niya sa'yo na mas lamang talaga siya. Ano, ganun-ganun na lang yun? Oh, bakit naman tayo napunta sa ganyan? Hoy, ni minsan hindi ako nakipagkompetensya doon para sabihin na tinalo niya ako, no? Abay, talo niyo talaga ako kung paggagago lang yung usapan. Kaya nga ako hindi nakikipagkompetensya eh, kasi kumag ka, di ba? Ito naman, ineryoso mo naman masyado. Eh, una, titigilan ko na. Trabaho na nga lang. Dumami na naman ang mga tao sa paligid namin noon dahil pinigilan na nila ang ama ng babae na saktan ng anak nito. Kami naman, hindi na nakialam dahil marami namang umaawat at hindi rin naman malubhang nasasaktan yung babae. Sa pagkakataong ding yon, namataan ko si Anton na paparating sana. Pero nang makita niya yung kaguluhan, bigla na lang siyang bumalik. Napailing na lang ako sa pagtakas niyang yon at patunay lang yon na tumatakas siya sa responsibilidad niya. Habang tumatakbo naman ang oras noon at abala na kami sa pagtitinda ng mga paninda namin, may mga taong naghahanap na kay Anton at yung atraso niya, nabuntis daw niya ang mga anak ng mga taong naghahanap. Mga babaeng sabay-sabay na buntis? Lucas, hindi ko ba nagtataka? Tataka nga ako eh. Pero di ba marami namang babaeng may gusto kay Anton? Paano kaya kung hindi naman talaga siya yung ama nung iba sa kanila? Paano kung tinuturo lang din siya? At saka ang dugyot kasi pakinggan ng kumakalat na balita eh. Marami talaga na buntis tapos isang lalaki lang yung tinuturo? Pwede nga rin no? Wait talaga no, no? Eh wait talaga. Pero hayaan mo na. Ilatag na lang natin tong natira tapos ipaubos na natin. Lakas din kumita ng barbecue natin, no? Oo nga eh. Lalo kasi dumadami yung tao dahil sa issue. Ay, grabe. Ay, naka. Abay, pambihira naman yung lalaking nambuntis ng maraming babae. Eh, kilala niyo ba yung lalaking yan? Opo, pero hindi naman po namin kaibigan yun eh. Ilan bang babae nakabuntis nun? Eh, kahit saan ako magpunta dito eh. May babaeng sinisingil ng magulang kasi buntis. Tapos, ang sinasabing ama, yung taong nagngangalang Anton. Abay, lahat talaga sila pumatro sa Anton na yon. Ano ba yan? Pero hindi rin po natin masasabi. Wala po tayo alam kung ano po yung totoo tsaka hindi. Malay po natin, may kwento pa yan sa likod ng lahat na nangyayari dito. Oo nga naman. Sa pabaling nga netong niluluto niya. Ay, mukhang masarap dito ah. Parang kanina pa ito dinudumagan ah. Ngayon lang humupa. Aba, oo nga no. Parang sabay-sabay rin kasing umalis.
Kanina sabay-sabay din lumapit yung mga customer. Eh baka naman nagkataon lang. Manong, sige po. Pili lang po kayo dyan. Luluto ko na kaagad. Ay, ay baboy lang naman ang sakin. At saka mas okay pala dito sa inyo, ano? Mas malaki, mas malaman. Abay doon kasi sa kabila, pag niluluto, nako, nalulusaw yung taba. Eh hindi sululit ang binayad mo. Tsaka dito sa inyo yung taba may kasamang balat. Aba, Sa pagbili lang po yan ng karne. saan ba kayo bumibili? Sa palengke din ba? Opo, mas mura po kasi doon kaysa sa mga talipapalang eh. Ayo nga naman. Alam mo, may kakilala ako doon. Laging bagong bagsak yung karne nila. E diba ang iba minsan umaabot ng kinabukasan. Doon kasi kadalasan, hindi. Parang tansyado nila yung stock Tama lang na maubos hanggang tanghali. Tapos, may dating ulit para bago na masahapon. Talaga ho? Bayo ho! Pwede kayong bumili doon. Sabihin nyo lang Tapos, sasabihan ko sila. Bibigyan kayo ng discount. Aba, ayos po yan, Manong Basta discount, mabilis po talaga kami dyan. Ay, siyempre naman. Abay, kahit sino naman. Sana. Ito na yung ipapaluto ko. Sa kabila ng kaguluhan sa paligid namin noon ay nagkaroon naman kami ng masasabi ko na ring pabor sa amin. Dahil nga dumating ang matandang yon. Habang niluluto ko ang mga pinapaluto niya, napag-usapan namin na bukas ng umaga ay magkikita kami sa palengke. At yun nga ang napagkasunduan namin kalaunan. Kaya kinabukasan, maaga pa pagpunta namin sa palengke ay nandun na kagad si Mang Badong, yung kumausap sa amin nung gabi. Mang Badong, kanina pa kayo dito? Hindi naman. Inintsa ko lang yung oras na napag-usapan natin. Tsaka sakto, may bagong bagsak. Mainit-init pa yung karne. Ayos po yan, Mang Badong. Saan mo ba banda yun? Ay dito lang. Halika, tara, doon tayo. Tol, tara. Erlenda! Ito na yung mga sinasabi ko sa'yo na bibili ng karne. Halika kayo dito. Ay, Badong, sila na ba yan? Oo, sige, pumili lang kayo dyan ha, bagong kata yan. Aba, mukhang bagong katay nga talaga Manang, meron din po ba kayo manok? Kasi iihawin din po namin Abay, oo naman. Dito sa kabila, yung pwesto na yan sa amin pa rin yan. Pumili lang kayo dyan. At saka kung gusto nyo ng mga panamya, meron din kami dyan ha. Kayong magsasawa, pumili dyan. Sige ho. 2 kilo po dito sa laman ng baboy. Mabenta po kasi talaga to Dadamihan na po namin ngayon para kaya namin magpaabot hanggang alas 8 ng gabi. Naku, mas maganda yan. Mas malaki kita ninyo. Gaya ng iba, nagpapaabot talaga ng gabi, hindi ba? Pero, nagbubukas sila ng mas hapon na. Yung malapit ng magdilim. Di po ba masulit talaga kapag nagbebenta kasi mula araw hanggang gabi? Ay, oo. Para mas marami kang kita. Ano? Talagang sa kanila na namin kinumpleto ang mga kailangan namin. Pati kasi yung gagawing sausawan, doon na rin namin binili. Kaya pagkatapos sa kanila ay umuwi na agad kami. Oh, aba, bakit ang bilis nyo naman yatang nakarating? Kasi Lola, isang tindahan lang po yung pinagbilihan namin Nandun na lahat. Karne, manok, pati po yung palamya. Abay, alam nyo ba, nanggaling dito kanina si Matet. Nagtatanong kung nasaan ka, Lucas. Ang sabi ko, namimili kayo ng mga paninda. Ganun po ba, Lola? Puntahan na lang po namin siya mamaya. Tol, dala tayo ng paborito niya Oo, total siya yung lumabas at lumapit dito. Pero, Lola, sana inintay na lang kami dito. Akala niya kasi magtatagal kayo doon. Kaya umalis na muna. Hindi naman siya nagsabi kung anong kailangan niya Ganun po ba?
O sige ho, bibisitahin na lang po namin mamaya pagkatapos po nito mga asikasuhin namin. Nagpahinga lang kami saglit noon tapos saka na namin inasikaso ang mga dapat gawin. Nang matapos yon, pumunta na kami kina Matet. Dala na rin ang niluto naming ihaw-ihaw para sa kanya. Sa pagkakataong yon ay hinarap na niya kami at halatang malungkot ang mukha niya. Uy, Matet, ayos ka lang ba? Alam niyo na yung totoo, no? Oo, Matet. Pero naiintindihan ka naman namin eh. Matet, kung may problema, nandito naman kami. Magsabi ka lang. Tsaka, hindi naman namin tatanungin kung anong nangyari. Pero kung gusto mong maglabas ng hinanakit, handa naman yung tenga ko makinig eh. Handa yung balikat ko kung kailangan mo na masasandalan. Ayos lang naman talaga ako eh. Tinanggap ko na. At saka, kasalanan ko rin naman. Pero, Matit, talaga ba ang kasalanan mo? Kasi parang ang dami niyong nagkamali eh. Kung magpapaliwanag ba ako kay Dong, maiintindihan niyo kaya ako? Oo naman. Bakit naman hindi? Maniniwala ba kayo sa akin? Oo naman. Meron bang hindi ka panipaniwala? Sige na, ikuwento mo na lang. Makikinig naman kami. Iintindihin namin. Kasi, alam niyo ba nung kailan lang yun? Pakiramdam ko talaga, yun yung dahilan eh. Sige lang, nakikinig ako. May free taste kasi nangahalak sa plaza noon. Marami kaming uminom. Hindi naman kasi talaga siya nakakalasing noong una eh. Tapos, parang late lang yung tama. Yun, nalasing ako. Sobrang nahilo ko noon tapos, nandun ako sa loob ng kwarto pero, naaalala ko nandun din si Anton. Hindi ko naman talaga alam na nandun siya eh. Ikukwento ko pa ba yung kasunod? Huwag na. Kami na bahala magdugtong. Pero Matit, naiintindihan ka namin. At saka hindi ba marami rin kagaya ko? Tama ka. At baka nga sa paraan yun, ganun din sila nakuha. Pero kung ganun din sa iba, mga lasing sila, talagang si Anton talaga yung nakita nyo? Malinaw talaga sa akin ni si Anton yun. Kahit nga lasing ako, naaalala ko eh. Malinaw talaga yung pagkakaintindi ko noon. Grabe naman yan. Paano niya ito nagagawa sa mga babae? Halos lahat ng dalaga dito sa barangay nabuntis niya. Ibang klase naman talaga yun. Pero yung sitwasyon, parang hindi talaga normal eh. Wala naman normal sa nangyayari eh. Dahil abnormal kasi si Anton. Kita-kita naman di ba yung ebidensya? Oh, sabihin mo sa akin, ilang babae yun? Basta, meron talaga kakaibang nangyayari dito. Hindi lang basta nagagawa ng normal na tao. Ano? Anong hindi normal na tao? Basta, hindi mo naiintindihan, Kidong. Matet, paano mo pala nalaman na sa alak na yun ka nalasing? Kasi di ba ilang oras pa yung lumipas bago ka tinamaan? Dahil yung lang naman yung ininom ko na nakakalasing eh. Wala namang iba. Pero maraming dahilan para mahilo, di ba? Oo nga. Pero yung mga babaeng nabuntis, halos lahat nakita ko nakiki-free taste doon. At saka wala naman talaga akong maiisip na ibang dahilan kundi yun lang. Sino kaya yung nagpa-pre-taste ng alak doon? Ano kayang alak yun? Hindi ko nga rin alam eh. Basta, ang sabi nila mamahalin daw. Madalas daw yun iniinom ng mga magkasintahan kapag nagde-date. Sa totoo nga lang, nagbiro pa nga sila nun kapag ininom mo raw yung alak na yun, parang kasama mo lang daw yung taong gusto mo. Kaya ka ba uminom nun para makasama mo yung taong gusto mo? At si Anton yun? Uy, hindi Alam mo namang hindi ko gusto yung Anton na yan eh. At saka, alam mo naman na ikaw yung gusto ko, di ba? Oh, di peki pala. Hindi yung gusto mo yung nakasama mo eh. Yung nakaaway mo pa. Nako, Matet, meron ba bumili na alak? O tumitikim lang talaga sila? Sa totoo lang, hindi ko talaga alam eh. Basta ang alam ko lang, maraming tumikim nun. Tsaka karamihan nun, mga babae. May mga lalaki rin. May mga matatanda pa nga eh.
Pero hindi ko naman alam kung anong epekto sa kanila nun. Basta sa akin, ayun, ganun. Talagang napapaisip ako at napapatanong kung sino ba talaga ang naglaan ng alak na yon sa baryo namin. Pero sa pagkakataong yon, rason pa lang ni Matet ang alam ko kaya hindi ko rin masabi kung talagang lahat sila. Kasi hinala pa lang din naman niya yon na tinuturing niya lang na sigurado siya. Hindi naman talaga kami nagtagal doon. Umuwi pa kami sa bahay at pagpatak ng 3:00 ng hapon, pumunta na kami sa pinagpupwestuhan namin at pumwesto na rin kami. Sa simula ay wala pang gaanong bumibili, pero may mga nag-uusap-usap na tungkol sa mga nangyayari. Si Kidong naman, hindi makatiis. Kaya naman nakipagkwentuhan muna sa kanila habang matumal pa ang paninda namin. Sinabi niya sa kanila yung sinabi rin ni Matet at nakikinig naman ako hanggang sa dumating ulit si Mang Badong. Oh, nga ganyan dito ah. Ganitong oras mo talaga yung pwesto namin dito, Mang Badong eh. Kaya madalas maaga rin kami nakakauwi. Kaso baka mamaya hindi na ho eh. Ah, kasi ang dami niyong binili kanina eh. Abay, sigurado akong angabot yan hanggang gabi. Oh, Mang Badong, hawagan mo rin dito ah. Ay, ako na magbebuhay na mano. Kung ganun, pila na po kayo. Tara. Ay, sige. Uy, kamusta naman pala yung mga usapan dyan? Mukhang nakichismis ka. Oo. Mang Badong, yung kaibigan kasi namin nabiktima rin ni Anton na yun. Tapos kinuwento niya sa amin kung paano nagsimula. Ang hinala niya, nalasing siya dun sa alak na ininom niya nung hapon daw. Kaya nagtanong-tanong din ako dito. Lalo na sa mga may alak na nabiktima ni Anton. Kung nakainom din ba ng alak yung mga alak nilang buntis? Yung iba, oo raw eh. Pero yung iba, hindi raw. Anong alak ba yan? Ito ba? Mamahaling alak daw po eh. Ewan ko po ba? Basta ganun po. Mahirap din sabihin na yun talaga yung dahilan kaya nabuntis ni Anton yung mga babae. Pero kung dahil sa ganun hindi naman yata pare-pareho ang edad ng mga pinagbubuntis, hindi ba? Oo nga po eh. Yan din yung basihan ko. Baka kasi hindi naman talaga doon. Ewan, nakapagtataka lang talaga yung mga nangyayari sa kanila. Tapos nadamay pa nga yung kaibigan namin. Wala na tayong magagawa, nangyari na eh. Pero, Mang Badong, meron ka po bang balita kay Anton? Parang simula kahapon, hindi ko na siya nakikita eh. Pinaghahanap na raw yon ng mga barangay opisyal. Pero hindi pa rin daw nakikita eh. Abay, siyempre, maraming babaeng itinuturo siya. Ay, siya ito. Ito yung mga ipapaluto ko, ano? Ganun po ba? Sige ho, ilagay niyo na lang po dyan, lulutuin ka na ho. Yung mga ganong oras ay hindi pa naman talaga gaano karami ang customer namin. Mga bandang 7:00 ng gabi, may bumiling buntis. Bale yun pa lang ang buntis na bumili sa amin noon. Inabot ng gabi ang paninda namin. Hindi naubos pero konti na lang ang natira. Yun naman ang niluto namin para iulam. Pero biglang may sumulpot sa harap namin. Lucas, meron pa ba? Oh, Jessa, ikaw pala. Oo naman. Meron pa kaso napatay namin yung uling. Pero pwede naman tayo magsindi ulit eh. Kidong, pakisindihan nga ulit. Oo, saglit lang. Ano bang gusto mo? Meron pa naman natira oh. Meron pa bang laman ng baboy? Oo naman. Eto, ilan ba? Pili ka lang. Ay, buti naman meron pa. Jessa, kamusta ka pala? Ang tagal mo hindi nagpakita. Ayos ka lang ba? Hindi nyo ba narinig yung balita? Tungkol dun sa babaeng na biktima ni Anton? Oo, narinig namin. Ano ba? Totoo ba yung tungkol sa'yo? Hindi ko alam kung bakit nangyari yun eh. Sa totoo lang,
Hindi ko talaga pinagbigyan si Anton eh. Hindi ko lang maintindihan yung mga nangyari nung gabing yun. Basta, kahit magpaliwanag ako, pakiramdam ko halata pa rin na may duda kayo eh. Oh, bakit hindi mo kami subukan? Pero may tanong ako sa iyo, Jessa. Nung araw na yun, di ba may pre-taste sa plaza? Tumikim ka ba nun? Oo. At yun din yung pinanghihinalaan kong nagpalasing sa akin. Nako, yan din mismo yung duda ni Matit eh. Jessa, nakita mo ba si Anton sa kwarto mo? Ba't ginawa siyang hindi maganda sa akin eh. Ayaw maniwala ng mga magulang ko na hindi ko ginusto yung nangyari. Mas naniniwala sila sa ginusto ko talaga. Ibig sabihin nito, ilan talaga sa inyo yung nabiktima nung alak na yun? Nagtanong-tanong rin kami tungkol doon sa sinabi ni Matit sa amin eh. Tungkol doon sa alak. Kasi yun nangyari sa'yo. Parang yun din yung nangyari sa kanya. Kaya huwag ka mag-alala. Naniniwala kami sa'yo. At saka hindi kasi normal pakinggan yan. Marami kayo eh. Kahit sabihin pang hindi pare-parehas yung oras o details kung anong nangyari. Sa loob lang ng isang gabi, parang hindi kaya na Anton na maging ganun sa maraming babae. Piruin mo, ilan yung nabuntis, di ba? Marami. Tapos si Anton lahat yung tinuturo. Sinasabi mo bang nagsisinungaling kaming mga babae? Hindi naman. Hindi naman yung ibig ko sabihin eh. Ang sinasabi ko lang, meron lang talaga kakaibang nangyayari dito. Sana nga si Anton talaga yung gumawa niyan sa'yo. Dahil kung hindi, sigurado ako ginagamit lang yung anyo niya. Mas masaklap yun, Jessa. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko rin kasi mabigyan ng pangalan eh. Parang, ewan, para bang mahi ka? Basang hirap isipin. Ang sa akin lang eh, hindi niya kayang gawin yun sa ganong karami babae sa iisang gabi. Alam nga namang kinabukasan pa din naman yung iba sa pre-taste na alak na yun, di ba? Napatitig na lang ang dalawang yun sa akin habang ang isang kamay ni Jessa noon ay inaabot sa akin ang gusto niyang ipaluto. Inabot ko naman yon at saktong may baga na, kaya isinalang ko na rin. Sa mga oras na yon, talagang hindi namin ipinakita sa kanya ang mga bagay na makakasama sa loob niya. Mas pinaramdam namin na kaya namin siyang intindihin sa sitwasyon niyang yon, na mas naniniwala kami sa kanya kaysa sa iba. Bali siya yung huling customer namin nung gabing yon. At parang naubos lang din ang paninda namin. Hinatid pa nga namin siya sa bahay nila noon dahil nga madilim na at bunsong lalaking kapatid lang niya ang kasama niya. Nang pauwi na kami galing sa kanila, may bigla namang humarang sa amin. Oh, papalapit si Anton ah. Nakita ko kasi kayo eh. Inatid din niyo si Jessa. Narinig ko rin yung usapan ninyo. Oh, anong problema doon? Hinatid namin siya kasi gabi na. Kapatid lang niya yung kasama niya tsaka bata pa yun. Nakita mo naman, di ba? Hindi naman ako nandito para makipag-away o ano. Tulad ng sabi ko narinig ko yung usapan ninyo kanina. Oh, ano naman kung narinig mo? May sinabi ba kaming hindi totoo doon? Hindi nga akong nakabuntis sa mga babae. Nagsisinungaling lang sila. Abay kahit si Jessa, hindi ko yung kinalaw no. Lalo na si Matit. Talaga ba? Sinabi ng dalawang yun, pinasok mo sila sa mga kwarto nila eh. Ano yun? Lumipat-lipat ako. Abay yung layo ng bahay ni Matit sa bahay ni Jessa ano? Sa loob ng isang gabi, magagawa ko talaga yun. Tapos bukod pa doon may iba pang babaeng itinuturo ako. Sa isang gabi, inisa-isa ko sila. Hindi ba't nakakapagtaka rin yun? Kasi naman, Anton, kung hindi ikaw yun, sino? Ikaw yung nakita nila eh. Ikaw yung narinig nila. At saka naramdaman nila na ikaw yun. Hindi ko rin alam. Pero ang alam ko, lalo ka na Lucas, hindi ka lang basta tumitingin sa nakikita, di ba? Kahit ikaw, napapatanong ka. Ikaw pa rin nagsabi, di ba? Hindi ko kayang pagsabay-sabayin iyon sa isang gabi lang. Anton, itong pakikipag-usap mo sa amin ngayon. Para saan to? Para maniwala kayo sa akin. Wala naman kasi naniniwala. Gaya rin ng mga babae, gulong-gulo rin sila.
Lahat kami hirap ipaliwanag kung ano talaga yung totoo eh. Totoo naman kasi na hindi sila bumigay sa akin. Na hindi nangyari yung ganun sa amin pero yung mga magulang nila, dinidiin na ginusto talaga nila ako. Oy ako naman, hirap na hirap yung magtanggol sa sarili ko. Wala naman akong ginawang mali. Anton, sa ngayon kasi mahirap magsalita ng tapos eh. Pero malinaw sa iyo yung imposible yun, di ba? Kahit paniwala kang ako talaga gumawa nun, pag hinalukay mo yung likod ng nangyayari, mapapaisip ka na imposibleng magawa ko yun. O sige na, sabihin na natin talentado ako. Anton, sabihin mo lang nga sa amin anong gusto mo. Kaibigan nyo rin si Matet, di ba? Biktima rin siya. Gusto ko lang sanang malaman kung saan talaga nanggaling yung alak eh. Naku, hindi rin namin alam kung saan galing yun eh. Alam ko yun, pero sana tulungan nyo ako dito. Gusto ko malinis yung pangalan ko eh. Wala naman akong kasalanan. Dahil nakita ko na tila seryoso naman talaga siya at determinado, hindi ako pumayag na tulungan siya. Pero nagbigay ako ng pag-asa. Sinabi naman kasi niya na siya ang gagawa at kailangan niya lang ng suporta. Kaya siya lumapit sa amin dahil sa amin niya nakikita ang pangunawa na kailangan niya. Sa akin naman, sa kabila ng loob ko sa kanya ay hindi ako nagdamot sa pagkakataong yon dahil nararamdaman ko na yon ang tama. Pag uwi ko sa bahay, nakauwi na rin si Kidong sa kanila. Nadatnan ko si Lola na nakikinig pa rin ng balita sa radyo. Lola, kumain ka na po. Ay, oo po. May hipon dyan sa kaldero ha. Kumain ka na. Kumusta naman yung pagtitinda ninyo? Eto Lola, meron pa pong konti natira. Aba, ang dami nung tinda nyo ba? Tapos konti na lang ang natira. Mukhang swerte talaga yung tindahan mo, ano? Marami naman po talagang tao sa gabi, Lola eh. Tsaka maaga pa lang pumapwesto na talaga kami. Ay, pero apo, pakinggan mo ito, oh. Balita to ngayon, dun sa ibang bayan. Balita po yung alin. Ito, yung balita. Sa ibang bayan daw marami daw buntis. Tapos ang sinasabi grupo ng mga binata daw ang gumawa. 5 daw silang lalaki. Tapos ang mas masakla pa daw dun may 3 buntis na daw yung namatay. Namatay ho? Aba, parang wala yatang pinagkaiba sa sitwasyon dito sa atin, hindi ba? Ang pinagkaiba lang dito si Anton lang ang itinuturo. Doon grupo daw. Tapos yung mga babae daw doon, malalaki na daw ang tiyan. Tapos may 3 na daw na namatay. At ang nakakakilabot pa doon, Lucas, wak-wak daw ang tiyan ng mga namatay. Anak na, grabe naman yan, Lola. Diyos ko, apo, parang may kakaiba talagang nangyayari. Wala ring makapagbigay ng sagot kung paano nangyari yun. Tapos yung mga lalaking itinuturo, pinaghahanap din daw. Naisip ko nga po yan, Lola. Dito sa atin, may mga babae nagsasabi na uminom daw sila nung pre-taste na alak eh. Tapos kinagabihan, nalasing. Tapos nakita daw nila si Anton. Lalo na si Jessa tsaka si Matet, Lola. Sa kanilang dalawa pa lang sa parehong gabi. Ang hirap talagang isipin na lilipat-lipat si Anton. Tsaka wala naman siyang permiso na makapasok sa bahay nila Siyempre kakain din ng oras yung gagawa siya ng paraan para makapasok, no? Abay, malay mo pa. Malay mo magaling lang talaga si Anton sa mga ganyan. Hindi rin, Lola. Halimbawa na lang yung 2 babae. Pero sa totoo lang, Lola, hindi lang 2 yun marami talaga, Lola. Ay, oo nga naman ano. Nakakapagtaka nga naman na si Anton lahat ang itinuturo. Kung halimbawa naman na hindi siya, sino naman? Ano yun? May nagpapanggap na Anton? Nako, hindi kaya aswang yun? Aswang ho? Naku, Lola, engkanto yung nasa isip ko Kung engkanto kasi, ang alam ko limitado lang yan. Lalo na't kung hindi nila lugar, tapos marami pang tao. Barangay to, hindi ba? Tapos napakaraming bahay, ang daming babae. Pero yung mga aswang, mas mapanlin lang yon.
Apo, paano kung aswang nga yun? Tugma pa kasi. May 3 buntis na namatay dito sa balita. Tapos wala raw yung mga sanggol sa sinapupunan nila. Oo nga po, Lola, no? Pero kaya ba talaga ng aswang yun? Yung mangwakwak ng katawan? Aba, oo naman. May mga aswang na may mga ganyang kakayahan. Pero grabe, Lola. Ang daming tao sa lugar natin tapos meron talaga aswang? Dahil parang tao lang din yan na po. Pag gusto, maraming paraan. Kaya wag mong mamaliitin ang kaya nilang gawin. Kahit limitado, may mga kakayahan silang hindi natin maiintindihan o mahirap intindihin kung paano. Alam mo naman ang kampo ng dilim. O ay siya, kumain ka na dyan ha, para makapagpahinga ka na. Sige po, Lola. Pero grabe talaga kung aswang talaga yung gumagawa niyan. Pati si Matit na biktima po eh. Sa kabila ng mga iniisip ko ay napalitan yun ng tuwa nang makita ko kung gaano kalaki ang tubo ko sa pagtitinda ng ganon karami. Hindi na masama kung may natira dahil bawing-bawi naman ang puhunan. Nang maihiwalay ko ang kinita sa puhunan, hinati ko naman yon para sa aming dalawa ni Kidong at ibinigay ko na kay Lola ang parte ko. Kinabukasan ulit sa palengke. Kasama ko na naman si Kidong na namili at masaya kong naibalita sa nagtitinda doon yung naging tubo ko. Kasi nga naman, sa gabi hapunan yan. Marami talagang tao sa inyo kahit medyo liblib kayo, hindi ba? At saka yung pwesto ninyo, parang ano yun eh, parang tambayan ng ihaw-ihaw. Tama po kayo, Ali Erlenda. Pati nga po yung taga-ibang barangay sa amin na bumibili. Aba, di damihan nyo ulit. Ay nako, kapag nakilala kayo dyan, aba, gabi-gabi kayong pipilahan, sigurado ako. Si Manang naman, grabe naman po kayo. Baka magsawa rin yung mga tao sa amin, no? Pero sa ngayon, habang siniswerte pa ho, sasagarin po muna namin. Aba, oo, tama yan. Oo, sige. Pumili na kayo dyan, ha? Nga pala, kumusta naman doon sa lugar ninyo? Balita ko, marami na daw nabuntis doon. Nako, oo nga po eh. Nakapagtataka talaga yung mga nangyayari doon. Alam nyo bang may ganyan din sa ibang lugar? At mas malala pa, dahil may mga buntis na namamatay. Talaga ho? Oo, Kidong. Naibalita rin yun sa radyo kagabi. Nakikinig yung lola ko. Sabi, 3 babae daw yung namatay. Tapos wala raw sanggol yung tiyan nila. Uy, grabe lala naman yun. Hindi ako nakanig kagabi. Plakda ako eh. Kaya pag-ingatin ninyo yung mga nabuntis dyan sa inyo. Mahirap na at kawawa naman sila. Oo nga po eh. Pero sa tingin niyo ho, meron po kayong maniniwala sa amin kapag sinabi namin yan? Mahirap talaga yan. Mukhang iilan lang talaga ang maniniwala. Pero subukan nyo pa rin, ha? Maniwala na sa inyo yung gustong makaligtas. Bali pangalawang araw na yon na magtitinda kami na aabot sa gabi. Gaya ng kahapon, konti lang nung una ang mga bumili. Pero pagsapit ng gabi ay talagang pinipilahan na ito. Dahil nga mga kaanak din ng mga buntis ang bumibili, nagsimula na ring magbigay ng babala si Kidong sa mga ito. May ibang naniniwala at natatakot, may iba namang hindi, at sinasabihan si Kidong na baka nananakot lang. Sobrang nakakapagod din ang gabing yon dahil halos hindi na humihinto ang pagluluto ko. Sa totoo nga lang, naubos ang paninda ko bandang 7:00 pa lang at sakto naman na dumating si Matet. Lucas, meron pa? Hala, naku, Matit, ubos na eh. Ha? Bakit naman ubos na? Naku, Lucas. Bakit pa natin hindi siya dinala kanina? Matit, pasensya ka na talaga. Nakalimutan ka namin. Ganon? Kinakalimutan nyo na lang ako ngayon? Hindi yun talaga ako naisip? Naku, hindi naman sa ganun, Matit. Sadya na wala lang talaga sa isip namin. Kayaan mo,
Bukas bibigyan kita. Libre na yon. Pasensya ka na talaga oh. Uy, Matet, naglilihi ka na ba? Malamang. Kita mo yung mood niya oh. Ay, nako, wag na. Salamat na lang. Uy! Teka! Huwag ka naman magalit, Matit. Wala nga ihaw-ihaw pero eto na lang oh, sa'yo na to. Ano yan? Mangga, ayaw mo ba nito? Inihaw yung gusto ko eh. Basta kasi ganitong oras, masarap kumain ng inihaw eh. Kakainis nga lang kasi wala na. Hayaan mo. Bukas titirahan kita ha. Nakalimutan lang talaga namin. Dahil nga buntis si Matet, kahit ilang beses magpasensya si Lucas ay tumalikod na lang ito. Sumenyas naman si Kidong na susundan daw niya si Matet para siguradong ligtas. Naiwan naman ako sa pwesto para magligpit. Tahimik namang dumating si Anton, kaya napahinto ako para pansinin siya. Oh, anong balita, Anton? Uy, alam mo ba nga bang natutulog ako kagabi? May narinig akong boses eh. Yung sinasabi, hindi ko raw siya kayang kalabanin. Boses? Anong boses? Panlalaki. Pero di ko matukoy kung kanino eh. Parang hindi normal. Kinausap mo? Oo, pero hindi na siya sumagot. Lumabas pa nga ako eh, pero wala akong naramdaman kundi yung kakaibang lamig ng hangin. Pero may narinig ka ba sa balita? Yung parehas na sitwasyon na ganito sa ibang bayan? Oo, gusto ko nga puntahan para magtanong-tanong eh, kaso pantay sarado ako rito. Tama ka. Pero ang galing mo pumuslit papunta dito sa akin ha. Uy, tutulungan mo ba ako, par? Delikado yung balita, di ba? May kaibigan tayong biktima. Yayo mo namang masaktan yun. Tapos, alam kong may gusto ka rin kay Jessa. May payag ka bang masaktan siya? Ano yan? Ginagamit mo ba sila para gawin mo ako kakampi? O hindi naman sa ganoon. Ang sinasabi ko lang naman, alam kong ayaw mong may masaktan. Ina-approach lang kita sa paraan ko para makipagtulungan ka. Gets ko naman na may negosyo ka. Pwede nga kung ako yung kumilos. Pero sabihin mo lang sa akin kung ano yung alam mo, tapos sasabihin ko rin sa'yo yung nalalaman ko. Yung pakiusap ko lang sana eh, bantayan ninyo yung mga kaibigan ninyo. Lalo na pag lumaki na yung tiyan nila. Aba, talagang babantayan namin yan no? Pati sana si Jessa. Hanggat kaya nyo lang naman. Hindi naman yung parang bodyguard, pero kung kaya lang. Oo, sige. Walang problema. Basta kung may matuklasan ka, sabihin mo kaagad sa amin ha. Tutulungan ka namin para hindi ka mahuli. Ayos! Salamat para. Basta't mag-iingat ka, Anton. Dahil hindi na talaga tao yung kalaban natin. Tumango lang siya noon at umalis. Saka naman ako nagpatuloy sa ginagawa ko. At habang abala ako roon, may biglang nagsalita sa likuran ko. Hindi ko masyadong naintindihan ang sinabi niya. Pero ramdam kong pagbabantayon kaya napatayo ako at napatingin banda roon. Pero wala namang tao. Sino yan? Magpakita ka! Sino yan? Huwag kang maningalam kung naya mong madamay. Sino ka? Kung tinatakot mo ako, nagkakamali ka ng tinatakot! Huwag kang umastang matapang. Kahit anong tapang pa yan, hindi mo ako kaya. Kaya kung ako sa'yo, huwag kang manialam. Ikaw ba yung gumagawa nito sa mga babae sa barangay namin? Dahil kung ikaw ngayon, huwag mo akong pagsabihan na huwag mangialam. Kasi isa sa mga kaibigan ko ay biktima mo. Kapal na mukha mong gawin niyo sa kanila. Sabihin mo sa akin, anong balak mo sa mga babaeng to kapag nagsilobo na? Kakainin mo rin ba yung mga bata sa sinapupunan nila? Hoy! Sumagot ka! Nasa ka na? Hoy! Ba't tayo mo mapakita sa akin? Tol! Tara! Peste ka, Kitong! Bakit ka ba nanggugulat? Ano ba yung aswang na pinagsasabi mo dyan? Sino ba yung kausap mo? Kitong, kausap ko yung aswang. Aswang? May aswang dito? Meron kumausap sa akin, pero hindi ko makita kung sino. Sabi niya huwag daw ako mangialam.
Tinanong ko siya kung siya nga yung gumagawa ng katarantaduhan sa mga babae dito sa barangay. Pero hindi siya sumasagot. Idong, malakas na kutob ko na siya yun. Nga pala, si Matet, nakauwi na ba? Inatid mo sa kanila? Oo, galit yun eh. Ayaw talaga akong kausapin. Nakalimutan kasi natin eh. Pero tol, kung may aswang nga talaga dito, bakit hindi na lang tayo umuwi kaagad? Hindi ka ba natatakot? Natatakot ako siyempre, no? Pero sino ba yan para pakitaan ko ng takot? O siya, halika na. Tulungan mo na ako takpan daw. Oo, sige. Diyan ka sa kabila. Pasara na kayo? Ay, kala ba? Oh, Jessa? Oh, hindi ba't bumili na yung tsahin mo dito kanina? Oo, pero gusto ko pa eh. Nako Jessa. Ubus na kasi. Bukas na lang ulit. Si Matet nga kanina, hindi ko na natirahan eh. Ay, ganun ba? Iyaan mo. Bukas titirahan ka namin kahit may nakabili na sa inyo. Sa ngayon, pasensya na talaga. Ubus na eh. Uwi ka na ba? Samahan ka na namin. At saka, bakit mag-isa ka lang? Hindi ka na dapat lumalabas ng ganitong oras Oo nga, Jessa. Delikado na kapag ganyan eh. Sobrang dilim na oh. Tara na Kidong. Dalhin mo na yan. Dala ang mga gamit namin ay hinatid pa rin namin si Jessa. Kahit balisa kami noon dahil parang may nagmamasid. Wala namang nanggulo sa pag-uwi. Pero hindi rin naging madali dahil iniisip namin baka may biglang umatake. Kinabukasan, ganun pa rin ang ginawa namin. Nagtinda pa rin kami hanggang gabi. Tinirhan namin sina Matet at Jessa kaya pagdating nila sa ihawan, may naibigay kami at hindi sila dismayado. Naging rutina kasi nilang dalawa yon tuwing gabi. At hindi lang silang dalawa. Pati yung ibang babaeng buntis, ginaya na rin sila. At isang linggo yung nangyari. Pero sa loob ng linggong yon, wala pa ring solusyon kay Anton. Umabot na ng 1 buwan at tila nawala na lang siya na parang bula. Hindi na rin siya nagpakita ng mga sumunod na buwan. Kaya ang inasahan naming sagot noon, wala na talaga siyang pag-asa. Iniisip na lang namin, basta maayos ang lagay ng dalawang babae ay ayos na yon. Nababantayan naman silang maigi ng pamilya nila habang lumalaki yung tiyan nila. Grabe. Kapag sumasapit talaga yung gabi, halos lahat yata ng buntis nakapila sa iwan natin Oo nga eh. Enjoy din yung kita, di ba? Nakakapundar tayo ng mga gusto natin. Pero, Kidong, di dapat tayo natutuwa eh. Tuwing gabi, buntis talaga yung pumipila sa atin. Oo nga. May nagdadabog nga pag naubusan eh. Tapos tayo yung napipilitan bumili na mas marami. Sinabi mo pa, yung katawan natin sumusuko na oh. Paano kaya kung magpahinga tayo? Ano? Magpapahinga tayo hindi kaya tayo hanapin yan? Tsaka, napapansin mo ba? Ang dami nilang pera palagi no? Kaya nilang bumili kahit gaano karaming ihaw-ihaw. Oo nga eh. Dati problemado kasi halos lahat dito kapos. Pero itong mga buntis na to, parang biglang yayaman, no? Hindi ko nga rin natanong si Matet tungkol dyan. Pati nga rin si Jessa hindi eh. Hayaan mo, sa susunod na araw na. Kasi bukas magpapahinga tayo. O siya sige, malaki-laki din naman yung naipon natin eh. Panahon naman siguro para magwaldas tayo, no? Puro na lang tayo trabaho eh. Dahil sa napag-usapan namin yon ay sinulit ko naman ang tulog ko ng gabing yon. Kaya kinabukasan, si Lola na ang gumising sa akin. Oh, Lucas po, hindi ka ba mamamalengke? Lola, hindi po muna kami magtitinda ngayon kasi magpapahinga muna kami kasi ang sakit ng katawan ko eh. Ay, nako sa wakas. Naisipan mo ring magpahinga. Ay, sige. Sulitin mo muna yung tulog mo, ha? Gigisingin na lang kita mamaya kapag handa na yung pagkain. Sige po, Lola. Salamat po, At
Dahil nga pahinga ay sa bahay lang ako buong araw. Tinulungan ko lang si Lola ng mga gawain doon hanggang sa sumapit na naman ang gabi. Siguro mga bandang 9:00 ng gabi. At sa pagkakataong yon, patutulog na kami nang biglang umalulong ang aso sa bahay namin. Naku, Diyos ko! Umaalulong yung aso natin, Lucas! Hindi maganda yan! Iisara mo nga yung pinto! Sige po, Lola. Parang kinilibutan din po ako eh. Oo po, delikado talaga kapag ganyan. Mas maigi nang maingat tayo. Lucas? Lucas? Ay, teka! May tumatawag ata sa'yo. Parang meron nga po, Lola, no? Lucas? Lucas, nandiyan ka ba? Matet? Jessa? Ano ginagawa niyo sa labas? Aba, bakit nasa labas yung dalawang yan? Mga buntis yan ah! Pambihira naman! Anong ginagawa nila dyan? Anong ginagawa niyo dito? Mga butis kayo ah! At, teka, bakit kasama mo? Bakit pati sila? Eh, papasukin mo na sila po. At saka umaalulong na yung mga aso. Delikado sila dyan. Pero Lola, kasya ba silang lahat dito? Lola, papasukin niyo na po kami. Gutom na po kami. Nako, Diyos ko. Sus Maria Josep. Ano nangyari? Bakit halos lahat ng buntis yan nandito na? At saka, nagugutom kayo. Hindi ba kayo kumain sa inyo? Gusto po namin ng inihaw nila Lucas Lay. Kaso, hindi sila nagtinda. Ano? Kasi... Dahil kailangan din nilang magpahinga. Nakakapagod yung araw-araw nilang ginagawa. Kaya ngayon pahinga muna sila. At saka, may ihaw-ihaw naman doon sa kabila. Dapat doon na muna kayo bumili. At saka, teka nga Lucas, papasukin mo na muna sila. Delikado sa labas at umaalulong na yung mga aso. Opo, sige ho. Oh, pasok muna kayo. Matet, mauna ka no. Sumunod ka na, Jessa. Pumasok nga yung mga babae noon sa bahay namin. May iba sa kanila na malalaki na talaga ang umbok ng tiyan. Nang makapasok na sila sa bahay, agad kong isinara ang pinto. Buti na lang talaga nun, wala namang kahit anong umatake. Ano ba? Seryoso ba talaga kayo? Dahil lang si Inihaw kaya nandito kayo lahat ng ganitong oras? Ako rin, Lucas. Sa totoo nga lang, lahat kami ganun eh. Hindi ka namin maintindihan pero kailangan talaga namin. Dapat kasi nagtinda ka kanina. Sinabi mo sana na pagod ka para ako na lang yung nagtinda. Ganon? Kasi naman hindi ko na maalam na ganito ka-intense yung cravings nyo eh. Tsaka ang weird naman. Pare-parehas kayo ng pinaglihan. Yung inihaw talaga namin. Ba't hindi kayo bumili doon sa kabila? Bumili naman kami dun eh. Pero alam mo naman, di ba? Iba yung lasa ng inihaw nyo. Di ba, Jessa? Oo, pero masarap din naman sa kabila. Pero iba talaga yung gawa nyo eh. Ang problema nga, walang inihaw dito. Hindi sila namili dahil nagpahinga nga. Paano na tayo nito? Ang hirap-hirap kaya, Lucas. Anong gagawin ko? Wala kasi akong karne dito eh. Kung meron lang di sana nagluto na ako. At sa ganitong oras, wala kasi talaga tayo mabibilihan eh. Dapat kanina may araw pa kayo pumunta para nagawan natin ng paraan. Hindi yung ganito oh. Gabi na oh. Natutulog na yung halos lahat. Aswang lang yung gising ng ganitong oras eh. Delikado. Oh, naku, napalitan na ng tahol yung alulong. Lucas, Karen! Magandang gabi dyan! Oh, si Mambadong yun ah. At saka, bakit maraming tao? Mga barangay official yata yun. Oh, Mambadong, ano po atin? May nakita ba kayong kahit isa sa mga buntis? Nawawala mga buntis sa barangay natin. Jesus, nandito pala sila! Sus Maria Josep! Matet! Ano naman ginagawa mo dito? Bakit umalis ka ng bahay na ganitong oras? At saka,
mga to? Bakit ang daming buntis dito sa bahay ninyo, Lucas? Uy, Lucas, pabihira yan. Bakit sila nandyan? Eh yun na nga eh. Gusto daw nila kumain ng inihaw eh wala naman akong karne dito. Ang gulo kasi. Lahat sila naglilihi daw sa inihaw natin eh. Ano? Akala ko si Matet lang yung parang baliw sa inihaw ninyo. Pati ba naman sila? Teka eh, katakataka naman yan. Lahat sila. Isang pinaglihiyan. Wala bang ibang pagkain? Pare-pareho talaga kayo. Eh siguro nga kasi dahil iisa lang ang tatay. Paano kung paborito pala ni Anton yung inihaw, di ba? O ewan ko. Isang lalaki lang ba ang ama ng sanggol na yan? Hanggang ngayon, hirap pa rin ako maniwala eh. Totoo naman po eh. Siya ang tatay ng nasa sinapupunan ko. At sigurado din po ako. Siya din po yung tatay nito sa akin. Siya lang naman yung gumawa ng katarantaduhan sa akin eh. Halika na, Matet. Uuwi na tayo. Huwag niyo nang pilitin si Lucas na ipagluto kayo. Oo, pinaglilihan niyo nga yun. Pero ano namang magagawa ng tao kung gusto niyang magpahinga at wala siyang karne? Eh, oo nga naman. Eh, pasensya na rin kayo. Bukas pa kasi kami magtitinda eh. Sa ngayon, alanganin na talaga. Eh, umuwi muna kayo. Matulog muna kayo. At saka, nandun yung pamilya nyo. Nag-report sa barangay na nawawala kayo. Ninang, mabuti dito nyo naisipan pumunta. Eh kasi nga alam kong pupunta dito tong si Matet. Inaya mo ba tong mga to, ha, Matet? Oh, hindi po. Gusto lang naman nilang sumama sa akin. Ako, gusto ko lang pumunta kay Lucas kasi baka may niluto siya para sa akin eh. Eh, pasensya na talaga. Hindi talaga kami nakapamalengke eh. Bukas na lang. Sumama naman ang mga babaeng yon sa mga kaanak nilang kasama sa paghanap sa kanila. Pagkaalis nila ay napapuntong hininga na lang si Lola. Na parang ramdam na rin niya ang nakakapagtakang sitwasyon. Yung paglilihi ng mga babae, hindi talaga normal. At naaawa ako sa kanila na para bang pati sa paglilihi ay may ginagawang hindi maganda yung aswang para maging pare-pareho lang ang kinakain nila. Kaya kinabukasan, talagang namili kami at pagdating sa bahay ay iniba ko ang para sa umaga at para sa gabi. Pagsapit ng gabi noon, marami ulit tao. Si Lola talagang sumama na sa amin para tumulong sa pagtitinda. Ang mga kaanak ng mga buntis noon, nakapila rin sa amin para bumili. Yung tipong binilhan na nila ang mga buntis ng pagkain. Pero pagsapit ng gabi, yung tipong uuwi na kami, may mga buntis na naman na dumating. Oh, ayun na sila. Naku, Lucas. Mabuti na lang talaga niluto natin itong mga tinabi natin. Oo nga eh. Lucas, meron pa ba? Matet, Iha. Bakit naman kayo gumagala ng ganitong oras? Hindi kayo pwedeng mahamugan. Hindi ba kayo pinagbabawalan ng mga kasama ninyo sa bahay? Eh, hindi naman po nila alam na lumabas kami. Yun na nga at hindi maganda yan. Paano kung may mangyaring masama sa inyo? Magpasama kayo. Hindi ligtas sa gabi, sinasabi ko na sa inyo. Oo, makinig kayo kay Lola. Delikado yung ginagawa nyo eh. Oh, ito na nga pala yung inihaw nyo. Kunin nyo na lang kung ilan yung bibili nyo. Kidong, gusto ko talaga yung marami. Ako rin. Oo. Dahan-dahan lang naman. Matutulis yung dulo ng stick oh. Uy, teka lang. Dahan-dahan lang naman oh. Teka nga lang, ako muna. Uy, grabe naman kayo. Kalma lang. Wag! Bitawan niyo yan! Anton? Ay, akin na yan. Teka. Aray! Huwag niyong kainin yan! Bitawan niyo yan! Pasit, bitawan mo! Tiyasa, bitawan mo yan! Hoy, Anton! Ano bang ginagawa mo? Bakit ka ba nangingialam? Kidong, i-report mo nga to sa barangay? Bitawan niyo nga sabi! Hindi niyo pwedeng kainin yan! Bakit naman hindi? At saka saan ka galing, ha, Anton? Pero imbis na sumagot ay sinunggaban ni Anton yung pagkain mula sa mga babae. Pilit niya yung ibinalik sa kahon at tinakpan. Hindi niyo to pwedeng kainin! Teka nga, ipaliwanag mo nga sa amin kung bakit. Tsaka ilang araw ka nang hindi nagpapakita ah. Alam ko na kung sino may pakala nito. Hindi lang ako ang ginagamit ng aswang dito, kundi kayo rin! Lalo na itong iyaw-iyaw mo!
Ano? Anong ibig mong sabihin? Ganito rin na nangyari sa ibang lugar. Halos lahat ng babae nabuntis doon. Tapos, may pagkain silang binabalik-balikan. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit di isa lang ang gusto ninyong kainin? Pare-pareho kayo ng pinaglilihian. Yun nga din yung pinagtataka ko eh. Pero mas nagtataka ako sa ginagawa mo sa paninda namin. Alam ko naman na malinis yan eh. Alam kong inosente ka. Pareho lang tayong biktima rito. Yung pagkain na to, hindi naligtas. May ginawa ang aswang dito na hindi mo namamalayan. At yung aswang na yun, alam ko na kung sino. Ano? Sino? Si Mang Badong. Ano? Si Mang Badong? Si Mang Badong. At yung pinagkukuhanan ninyo ng karne sa palengke, magkasabot sila. Anak na, sila ni Aling Erlenda? Yun na nga ba sinasabi ko eh. Huwag kayong maniwala dyan. Kung bibintang ka lang para malinis ang pangalan mo. Eh hindi ba't doon na kayo kumukuha? Alam mo pare, hindi ligtas yung karne para sa mga buntis. Pag kinain nila yan, parang droga. Nakaka-addict at babalik-balikan. Sa ganung paraan nila nahahatak ang mga buntis. Kaya sa ibang lugar, may mga mamamatay na. Kapag lumaki na yung sanggol sa sinapupunan ninyo, papatayin na kayo tapos kakainin niyo yung sanggol. Teka, kung kakainin niyo yung sanggol, ibig sabihin, hindi ikaw yung nakabuntis tapos ginamit ka lang? Naku, yan nga din yung naisip ko eh. Aswang yun ang buntis sa kanila. Ginamit lang yung anyo mo. Ang matrukulan, binubuntis niya ang babae tapos pag malaki na yung sanggol, kakainin niya yun. Wala sa puso niya magmahal. Para sa kanya, pagkain lang yun. Naku Lola, parang naging kasalanan pa namin na nabaliw sila dahil sa mga inihaw na ginawa namin ha. Hindi mo kasalanan yun, Apo. Hindi nyo naman alam ni Kidong. Tulad na sinabi ko, biktima tayong lahat dito ha. Ang gagawin natin ngayon, protektahan tong mga babaeng to. Sigurado ka ba talaga sa sinasabi mo, Anton? Ang dali-dali mo namang magbanggit ng pangalan. Paano kung hindi naman siya ganun? Pero kailangan nyo pa ring makinig. Minsan mapapahamak kayo sa kakaduda ninyo. Pakinggan natin yung may alam, kahit masamang tao ang tingin nyo sa kanya. Sangayon ako. Kung gusto niyo makaligtas, makinig muna tayo. Oh, akin muna yung mga lagayan oh. Wala munang kakain ng inihaw. Pero, Anton, nasaan na nga ba si Mang Badong? Hindi na yun magpapakita sa atin. Pero sigurado ako, magsisimula na siyang mambiktima ng mga buntis. Lalo na yung malaki na ang tiyan. Kaya bantayin niyo sila. Kahit may mga taong bumabatikos noon kay Anton, hindi pa rin siya pumatol at mas nanindigan na wala siyang kasalanan. At ang masaklap pa noon, dahil nga may ilang hindi nakinig sa kanya, makalipas ang 3 araw, ay ibinalita na isa sa mga buntis ay natagpo ang patay sa likod ng bahay nila. Nagkagulo ang buong barangay noon. May mga babae pa nga na gusto na lang umalis sa lugar kaya lumuwas sila. Pero ang nangyari, kahit nasa ibang lugar sila ay nabiktima pa rin. Si Mang Badong naman noon na pinaghahanap na nga, hindi na rin nakita. Pati yung kasama niyang si Aling Erlenda sa palengke, wala na rin doon. Ibig sabihin, totoo nga talaga ang sinabi ni Anton at napatunayan pa yon dahil nagkaroon na ng biktima. Naku, mga hindi kasi nakikinig eh. Agresibo na yung aswang oh. Ngayon na talaga siya umatake. Eh kailangan pa kasing may mamatay bago may maniwala eh. Tol, si Matit, kailangan natin bantayan na maigi yun. Oo, pero sasamahan ko lang si Anton mamayang gabi. Tapos doon ko muna kila Matet kasama si Lola. Pambihira ka naman, Lucas. Delikado rin yung gagawin mo eh. Hindi mo kaya yung aswang na yun, Tol. Pero may alam naman si Anton eh. Sapat na yun. Mahina lang din naman siya katulad ko na ikukumpara sa aswang, di ba? Pero kita mo, ginagawa niya yung lahat para makatulong. Kasi naman, Lucas eh. May pangalan si Anton na kailangan niyang linisin. Ikaw wala naman eh. Ano? May mga kaibigan akong dapat protektahan, no? Basta, mag-iingat ka na lang ah. Gusto sanang kita samahan kaso ayaw mo naman. Kailangan ni Matit ng dagdag na bantay eh. Alam mo naman na hindi pwede yung masaktan. Kaibigan natin yun eh. Oo na.
Ako na poprotekto sa kanya. Sinamahan ko nga si Anton sa pagmamanman nung gabi. At sa pagkakataong yon, wala nang masyadong kumukuyog sa kanya. Binantayan namin ang bahay ng mga buntis na may pinakamalalaking tiyan. Gumala rin kami kasama ang ilang barangay official. Bigla naman may narinig akong tunog ng uwak. Anton, hindi ba't babala yun? Sundan natin! Teka, susundan? Hindi ba kapag malayo yung tunog, malapit lang yung aswang? Tapos kapag malapit yung tunog, malayo naman? Pero ngayon, ramdam ko iba eh. Parang gusto niya tayong iligaw. O itulak sa tama. Susundan natin. Kung ganun, tara. Sinundan namin ang tunog ng uwak hanggang sa makita naming papalapit ito sa bahay ni na Jessa. Habang palapit kami, nakita namin si Jessa na dumungaw sa bintana na parang may tumatawag at lalabas talaga siya. Ngayon na! Tinatawag na siya! Chang! Chang, si Jessa! Jessa! Jessa, diyan ka lang! Huwag kang bababa! Cham! Cham! Si Jessa po nasa bintana! Kumising kayo dyan! Bantayan mo siya dyan! Talagang nangiram pa kayo! Sinakaulo! Girlfriend ko yung biniktima mo eh! Malamang mangingialam ako! Lucas! Harapin ko siya! Gisingin mo si Jessa! Oo, sige! Jessa! Jessa, bumalik ka na sa loob, Jessa! Ha? Hindi kami papayag na gawin mo sa kanya yung ginawa mo sa ibang babae! Nakakasama! Nandito siya! Ikaw lang mag-isa! Hindi mo ko kaya! Tingnan natin kung hindi kita kaya! Yeah! Kami ang nilagay mo sa itak! Habang nakikipagbakbakan si Anton sa aswang ay inakyat ko naman si Jessa sa bintana. Niyakap ko siya para maibalik sa loob ng bahay. Hindi ganun kadali na ibalik siya doon dahil nga nanlalaban siya. Wala siya sa sarili, kaya habang ginagawa ko yon, sumisigaw ako sa mga kaanak niya sa bahay na para bang may ginawa rin ng aswang kaya hindi magising-gising ang mga ito. Magsigising kayo! Gising! Jessa, gising! Leche, nasaan na ba yung bawa ko? Oh, ito! Jessa! Jessa, gising, Jessa! Gising! Baho! Salamat, nagising ka rin. Oh, Lucas? Dito ka lang. Isara mo yung bintana. Kailangan ko tulungan si Anton labanan yung aswang. Teka, anong labanan? Nandito yung aswang? Oo, kaya huwag kang lalapit sa bintana. Isara mo ngayon na. Tapos ilagay mo ito kaagad. Ito, isuot mo. Luya yan para hindi ka mahipnotismo. Tatalo na ako. Sandali! Mataas, Lucas! Tumalon nga ako sa bintana nila at halos mabalian ako sa binte nang bumagsak ako sa lupa. Nadedehado na si Anton noon at may mga dumating na rin na bumubuelo lang. Pero nag-aalangan ang lahat na lumapit dahil hawak ni Anton ang aswang at walang kahit sinong gustong masaktan siya. Kaya hirap na hirap talaga silang umawat. Nais lang ako! Kailangan lang tumapatay! Kahit ako din maging sakripisyo! Mamatayin lang siya! Ganon? O sige, walang problema sa akin yan! Walang pag-aalinlangang sumugod ako. Sumigaw yung mga kasama naming wag dahil nga masasaktan si Anton. Pero paglusob ko ay muntik na akong sumapol kay Anton. Kaya umiwas si Anton sa huling segundo. At yung patalim ko, dumiretso sa aswang. Kaya ka, Lucas! Ano? Kamusta ka, Mabadong? Nakahayop ka! Pakialamero! At sino ka para sirahin buhay na kaibigan ko? Wala kang karapatan dito. Salot ka lang dito sa barangay namin kaya dapat sa'yo patayin! Ah! Nang muli ko sana siyang sasaksakin ay bigla niya akong sinaksak sa bandang tagiliran. Pakiramdam ko lumusot yung mga kuko niya sa mga buto ko. Napasigaw ako sa sobrang sakit at doon naman kumilos ang mga tao para atakihin siya.
Hinila naman ako ni Anton at palagay ko sa mga kilos niya noon, nasugatan na rin siya. May mga sulo kasi yung mga kasama namin at nakikita ko siyang nasasaktan. Pero hindi ko alam kung saan siya may sugat at mas pinili na lang niyang sumugod ulit. Nang mahawi niya ang mga kasamahan namin, ako yung sumalunang sa kanya. At dahil doon ay napahinto na naman yung mga kasama namin. Sige, lumamig kayo! Tudurugin ko ang landi niya! Ano? Isasakripisyo niyo ba rin siya? Sa tingin mo ba? Importante talaga sa amin ang isa't isa. Wala nang mas mahalaga sa amin kundi ang mamatay ka. Kaya kahit mapatay mo siya, wala akong pakialam! Lucas! Kilos! Agad kong inangat ang isa kong paa at tinadyakan sa dibdib ang aswang. Nang umatras siya ay nabitawan niya ako, pero dumulas ang kuko niya sa leeg ko, kaya ramdam ko ang matinding hapde. At habang iniinda ko yon, sumugod ang mga kasama namin at sabay-sabay na siyang pinagtataga na may mga pangontra pa bawat patalim. Sige! Huwag niyo yung tatantanan! Patayin na natin yan! Grabe! Nandito talaga yung aswang! Gidong, tulungan mo sila. Pero saglit lang, may sugat ka eh. Ayos lang ako. Please lang to. Basta tulungan mo sila habang may lakas ka pa. Gamitin mo yung itak mo. Oo, pero babalik ako dyan mamaya. Agad nga siyang tumayo nun at umikot banda sa likod ng aswang. Hindi na siya nag-atubili na saksakin ito sa likod. Napahiyaw ng malakas ang aswang at habang nasa ganong sitwasyon silang lahat, sinikap ko naman na makatayo at sinamantala rin ang pagkakataon na hirap siya. Dahil nasa likod pa rin ito si Kidong na nakabaon pa rin ang patalim niya roon, umikot rin ako at nakasunod ang paningin ng aswang sa akin. Ano? Natatakot ka na ba? Talihan niyo yan! Tutali! Ito! Hindi na pwede gawin to sa akin! Pwede! Pwede! Ito yung tali dito! Ayan! Ano? Ngayon, lumanta ka, kumag ka! Bumabalat siya! Huwag patatin! Mas marami tayo! Sinikap naming matalian ang aswang na yon hanggang sa magtagumpay kami. At nang matalian nga siya, hinila namin yon sa magkabilang panig para humigpit, pati sa leeg nito. Sa dami namin, hindi na siya nakagalaw, kaya hindi na talaga ako nag-atubiling tagain siya sa mismong leeg. Ang iba tinusok siya sa mismong tiyan, hanggang sa hindi na siya nakapanlaban at lumupaypay na lang. Yan. Salamat hindi na gumagalaw. Ano ngayon, ha? Sino yung walang laban sa atin ngayon? Ha? Pah! Nakaiganti rin ako sa ginawa mo sa aming tarantado ka! Oh, Anton, malinis na yung pangalan mo ah. Kaso, nakakalungkot nga lang talaga yung nangyari sa mga babae. Dahil sa kalagayan nila ngayon. Wala na tayong magagawa doon. Ang importante, ligtas na sila. Pero may isa pa tayong problema. Si Aling Erlenda. Ano yun? Aswang kaya yun? Tao lang yun. Pero, mangkukulam. Naku, edi delikado rin yun. Ayos lang yun. May kilala naman akong kinatatakutan niya eh. Kaya subukan lang niyang manakit. At malalagot siya. O siya, sulugin na natin tong aswang na to. Uy. Teka, nagbabago siya na nyo. Oh. Naku, si Mambadong nga to ah. Ibang klase. Ang galing nyo talaga magpanggap ah. Osa, mga kasama! Tara, sulugin na natin to! Ganun na nga ang ginawa namin. Sinunog namin ang katawan ng aswang na yon. At saka hinarap ang mga taong lumabas na sa mga bahay nila. Si Lola naman nakita kong tila hinahanap din ako. At nang makita niya akong duguan ay labis ang pag-aalala niya. Ay nako, Diyos ko po, Apo. Napakadami mong dugo. Yung leeg mo may sugat. Halika na, umuwi na tayo at gagamutin ko na yan. Mas malapit
malapit tayo sa bahay namin. Doon na lang. Oh, tol, alalahin na kita. Sige. Salamat Lucas! Aray ko! Salamat para. Tsaka pasensya ka na sa sinabi ko kanina. Alam mong kahit paano, ayaw kitang itaya, di ba? Kaso kailangan, di ba? Parehas lang tayo. Pasensya na rin, Anton, ha? Gumamit lang tayo ng kukuti. Ay ayos lang. Maraming salamat talaga. Lalo na sa tiwala. Anton, Jessa, bakit ka lumabas? Gabi na. Anton, masaya ako. Ligtas ka. Oh, ayan oh. Magbabati na yan oh. Par, alagaan mo yan ah. Malaki na yun dyan yan. Oo nga. Salamat ulit ha. Uli ka na, pumasok ka na sa loob. Lucas, ginawa niya talaga yung lahat para protektahan yung girlfriend niya, no? Oo. Mabuting tao naman talaga yan eh. Naliligaw lang minsan. O siya, tara na. Hapdi na nasugat ko eh. Alis na tayo dito. Inalalayan nga ako nila Kidong pauwi sa bahay nila Matet. Pagpasok ko sa pintuan, agad na yumakap si Matet sa akin. Siguro sa takot na baka napahamak na ako. Diyos ko, Lucas, ang dami mong dugo. Naku, gagamutin lang naman to eh. Tsaka huwag kang matakot, buhay pa ako. At nga pala, Matet, patay na pala yung aswang. Masisisi mo ba ako? Nakakatakot na kasi yung mga nangyari. Tapos ikaw, humarap ka pa dun. Tapos na. Wala ka nang dapat ikatakot. Pwede ka na matulog na mahimbing. Dahil nga napatay namin ang aswang nung gabing yon ay nagkaroon na ng kanya-kanyang desisyon ng mga babaeng nabuntis. Talagang hindi na nagbago ang kalagayan nilang yon. Pero syempre, namuhay silang normal na mga tao lang matapos matuldukan ang lahat. Si Aling Erlenda noon, talagang hindi na nakita pa hanggang sa nanganak ang mga buntis sa lugar na yon. Di bali kay Jessa, may kinikilalang ama ang anak niya dahil nandyan si Anton. Pero syempre si Matet, naging single mom. Wala namang mali sa mga sanggol. Normal naman silang lahat ng mailuwal. Kaya ang mga batang yon, sa panahon ngayon ay maayos namang namumuhay at walang kakaiba sa mga ito. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Clar. Maraming salamat po sa pag-ere nito. God bless po at more power sa channel nyo.